What a friend we have in Jesus. Amen. Tayo natin tumayo. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Basahin po natin 23 and 24. Amen. Begin. Okay, tayo natin magsipo. Pagpalain ng Diyos sa kanyang salita. Magandang umaga po. Ang biyaya at kapayapaan ng Panginoong Diyos ay sumaatin sa pangalan ni Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. Amen. Again, bago ko makakalimutan, reminding you again, lahat po nasasama sa camp. Pakipag-usap kayo kay Ate Clarissa o kay Kuya Conrad. Ito na po ang araw ng last day ng listahan. Ito na po yung araw ng last day. Meron po tayong 20 slot sa ating church para maisama sa camp. Sagot na po natin ang 600 fee and then saka yung ating attention to. Then we will just discussion details next Sunday. Next kay bagay sa inyo mga kapatid, the most influential force, faith of the mother. Since Mother's Day ngayon,
Ito na yung mensahe natin para sa mga nanay, pero aral din sa ating lahat ng mga tatay. Amen? Pati sa ating mga kabataan, of course. So, napakalaki impluensya ng pananampalataya ng isang nanay. Unahin ko na kagad. May 25, 1983, ako po ay naakay sa Panginoon. Pero bago ko tumanggap sa Panginoon, umaten ako sa church dahil sa impluensya ng aking nanay. Mga nanay, ang laki na impluensya nyo. Dalhin nyo ang inyong mga anak sa church. Huwag nyo ipadala. Okay? Dalhin nyo sila sa church. May kurso po ba ako? Ang laking impluensya ng nanay sa panampalataya ng kagaya namin. At siguro kung di sa nanay ko na talaga naging agresibo, nasa na tayong lahat ngayon. Kung di ako naakay ng Panginoon, paano maakay ilan sa atin dito? Paano masisimulan yung ilang mga gawain? So isipin niyo yung dami ng perwisyo kung di naakay yung isang tao. Let me give you another picture. Nakita niyo siguro sa news, mga kabatang babae, binububog yung isang kaklase niya, sinasampal, tinatadyakan. Nakikita niyo siguro yun, yung mga, kung ano eskwelahan yun, mga lalaki, binubugbog yung mga klase nila sa mga tagong lugar. Mga kabataan, pag ito na sasakyan sa mga traffic light, stoplight, sasakyan yung mga truck, nanakawin yung mga nakikita niyan, mga kapatid, di po ba? Ninanakaw. Tapos pag nahuli, parang mga maamunto pa. Nakikita din yung mga kapatid, yung tatay naglasing, kinuwi anak, pinarip sa kasama niya, nirip niya, pinatay niya. Ang napakarami mga kabataan, nagnanakaw. As young as 10, 7 years old, magnanakaw na. Sanay na sa kawalan yan. Sanay na pumatay, nananaksa. Ang dami natin nakikita ganyan. Nagaganap sa, ewan ko dito sa atin. Dapat lahat ng ganyang mga siga pinagkukulong. At dapat lahat ng ganyang mga salbahe mga bata may pinaglalagyan. At hindi dapat na iniingatan na ay mga, ano kasi, minor de edad. Hindi ho. Marami pong rapist ngayon. 12 anyos, rapist na. Yes. Babae, 10 taon, 11 taon, nagiinuman na ng alak. Nagda-drugs na. Mga kapatid, wala nang pinipiling edad ang demonyo. And people are asking, ano ang magagawa ng magulang sa ganyang klase ng henerasyon? Paano sila maililigtas? Sabi ng isang balita, isang bansa na may Department of Juvenile Justice, gumastos sila ng $1 billion for the past 20 years para lamang ilayo ang mga kabataan sa krimen. Ano nangyari? It is not. Hindi tumalab. Sa kabila ng lahat ng taon, pera, winaldas, nilustay, para sila mailayo sa violence at mailayo sa kasamaan. Nagsayang lang ng pera ang bansang yun. And people in authorities are asking, what can we do? Paano ano pa magagawa natin? We need to think of more ways. Kailangan mag-isip pa tayo ng bagong paraan. Mga kapatid, nagkakamali sila. They should not think of new ways. They just need to go back to the old ways. Bumalik sila sa paraan ng Biblia. Amen? Amen. Tulungan tayo ng Diyos. Na hindi lang natin ito pinananampaan. Dito sa church natin itataas mo na ang Biblia mo para for pledge to the Bible. Hindi natin magawa Kasi sila pero parang na ipagmamuhay ang prinsipyo ng Biblia. Kung dito pala sa church, hindi nyo may taas. At sasabihin mo, nangangako ko sa Biblia ito na ipangangaral ko, isusunod sa ibang tao. Mga kapatid, ang pag-asa talaga ng ating bayan, hindi ito mga nasa, hindi Malacanang ang pag-asa ng bayan natin. Hindi kongreso. Sabi nga na isang ngiyaw-ngiyaw na congressman nagpa-video siya. Welcome to Crocodile Farm. Akala ko sa Palawan siya Tapos pinakita niya ang kongreso. Sino hindi magkakanon? Ang pag-asa ng bayan na parte nila, wala sa Malacanang. Wala sa kongreso. Lalong wala ron. Nilalong wala sa justice system natin. Alam, ang pag-asa ng ating bayan, nasa ng iglesyang ito. Yung mga Kristiyano, mga Kristiyano, na dapat nabubuhay para sa Diyos. And since kayo ay may araw ngayon, nanay, ang laki niyo impluensya sa inyong mga anak. Siguro kung di ako tinakot ng nanay ko, kung di ako inumangan ng pamalo,
kundi kami talagang pinag-isipan niya ng paraan niya, huwag niyong gayahin yung style niya. Kundi siya nagmalasakit, nadaling kami sa Panginoon. Isa ako sa problema ng bayan na to. Salamat sa mga nanay. Amen. Hindi ko siya napaglikuran na maayos na siya nabubuhay. Dahil kinuha kagad ako ng Panginoon sa paglilingkod. As young as 16 years old, dinala na niya ako sa ministry. At hindi ko napaglikuran ng maayos ang aking ina. Nasa ibang lugar na kagad ako, dinala ko ng Diyos sa ibang gawain. At doon siya may edad na, saka siya nakapiling namin. Pero siya may karamdaman na. Pero siya sa napakabuting ginawa ng Diyos sa aking buhay, ibinigyan ako ng nanay. Na inakay ako sa Diyos. Dapat magbalik loob tayo sa Panginoon. Amen? Kaya po sa verse 24 hanggang 27, basahin po natin. Basa. "25. Okay, louder. 26. Ang kadustaan ni Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Egypt, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang kantimpalang kabayaran. 27. Na hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat nagtitiyag ang tulad sa nakikita niyong di nakikita. Moses was looking to God na hindi nakikita dahil sa Espiritu. Tiniis niya na tawaging dustain sa pangalan ni Kristo. Hindi niya inintindi na siya ay apo kung ituturing ng pinakamakapangyarihan sa Egypt. Pero para sa kanya, hindi ko iintindihin yan. Ako ay sa Panginoon. Again, the most influential force sa lupa sa ating panahon ngayon ay ang impluensya ng nanay na may takot sa Diyos. Mga kapatid, are you a mother na mas mahalaga ang Diyos kesa chismis sa kapwa? Mas mahalaga ba ninyong pinagtutunan pansin ang mga bagay ng Panginoon kesa yung mga naninitsik tayo sa buhay ng may buhay? Ang laking impluensya ng panampalataya ng nanay. Put that in your heart. Let it burn in your soul na ang laki na impluensya ng nanay sa ating pananampalataya. Lalo kung Kristiyano. And let me introduce to you this woman, 1123, si Jochebed, nanay ni Moses. Ang pangalan niya ay nangahulugan, ang Diyos ay maluwalhati. Sa mata ng mundo, si Jochebed ay isang hopeless, helpless, Hebrew slave. Walang silbi, alipin lang si Egypt. Pero alam niyo, si kinilala ng Biblia, sapagat siya ay nagpalaki ng isang anak that shook the world. And that was Moses. Si Moses, sabi ng Bible, sa verse 23, sa panampalataya ng ipanganak si Moses, itinago ng 3 buwan ng kanyang mga magulang sapagkat hindi sila natatakot sa utos ng hari. Mamaya malaman niyo kung ano ibig sabihin. Una sa lahat, gusto ko makita niyo, ang pananampalataya ni Jochebed ay may vision, faith's vision. Nakikita niya yung pangako ng Diyos sa kagayahan ng kanyang anak na si Moses. Bigyan ko na ng background. Si Moses po ay itinago. Bakit to? May utos ang Pharaoh na lahat ng bata na ipapanganak na lalaki, dalhin sa ilog Nile at tapon doon at lunurin lahat sila. Ayun bakit? Sa stature niya bilang hari, masyado siya na nababantaan. He was threatened. Ni mga batang ito lumalaki, magiging hari siguro to. Kukunin yung posisyon ko. Dumadami mga Israelites sa ating kaharian. Sa lahat ng ipapanganak na batang lalaki, dalhin sa Nile River, lunurin nila lahat yan, patayin nila lahat yan. Pero isa sa oras na yon, ipinanganak si Moses. Ano ginawa ng nanay niya? Dahil ayaw niyang mamatay ito, may plano ng Diyos sa kanya, itinago niya, at ano nangyari? Inilagay niya sa basket. Tinago muna, na 3 buwan. Mga kapatid, hindi siya natatakot sa hari, takot siya sa Diyos. Mas tama ang ginawa niya. And so, nung pinatay na lahat ng bata nilunod, waring naliligo, yung prinsesa, kasama siya bilang alipin, wari ay may dumadaan na bata
Hindi alam ng mga tao ron na si Moses yun. Pinaanod ni Jochebed. Ha! May bata rito, mahal na prinsesa. At nakita ng prinsesa, anak ng hari, ang gandang bata ito. Napakaganda lalaki. Itabi natin siya. Kunin ko siya. At dahil sa anak ng hari, pinagbigyan siya. Sabi niya, mahal na hari, nais ko ampunin itong batang ito. Palagay natin. Pumayag naman yung hari. At di na alam na yung batang ni si Moses. At sabi ng prinsesa, ikaw, Jochebed, kunin mo ang batang to, alagaan mo. Para sa kanila, alipin siya, katulong lang siya, yaya lang siya, pero alam nyo, tuwan-tuwa si Jochebed. What ko siya asawa niya? Then si little baby Moses ay nandun nun sa piling ng mga hari at itinuring na apo. Di napaganda. Alam niyo sa isang normal na tao, may 3 bagay na pwede niyong gawin. Una, fatalism. Halimbawa, ano yung fatalism? Yung, bahala na si Batman. May mga ugali tayo minsan. May sinasabi na, bahala na, whatever will be, kesa sara. Bahala na, o Panginoon, kung tarang gusto mong buhayin to si Moses, sige, buhayin mo. Pero iagis na namin siya sa, bahala ka na, ito na, iagis namin. Sabi mo na, ikaw bahala eh. Alam niyo, hindi yung faith. That's fatalism. Bahala ka na. Tulad din niya na ilang tao. May sakit ako. Nakakaroon mo ng sakit. Alam ko may sakit. Alam ko, Panginoon, pagagaling mo ako. Ayaw uminom ng gamot. Ayaw magpunta sa doktor. Pagagaling mo ng Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, ano sabi sa Mark 2:17? Mark 2:17, hindi nangangailangan na manggagamot ang maawal ng sakit, kundi yung may sakit. Huwag niyo sabihin na pagagaling kayo ng Diyos, ayaw magpunta sa doktor. Di ba? Huwag niyo sabihin pagagaling kayo ng Diyos, ayaw niyo uminom man lang ng gamot. Pagagaling ko ng Diyos, magtiis ka dyan. Diyan ka na mabubulok. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng ganong klaseng kawalan ng pananampalataya. That is not faith. That is fatalism. Amen? Hindi po ganon. Panginoon, alam ko, mabubuhay ako, bubuhayin mo ako. You will provide. Philippians 4:19. Magkakalog ka sa akin. Alam ko, hindi mo ka papabayaan. Kaya kakamot-kamot na ako na dyan dito. Bahala na kayo, Panginoon, ha? Sabi mo naman pris lang ako dyan. Kamot-kamot ako dyan. Bahala, tapos nakakarang mga araw. Lord, dapat wala pagkain. Pris naman ako ng pris siya. Kakamot-kamot na ako na dyan dito, ha? Sasabihin sa'yo ng Diyos. 2 Thessalonians 3:10. Ano sabi ng Bible? 2 Thessalonians 3:10. Basa. Kung ang sino man ayaw gumawa, siya sabi sa Diyos, hindi ko pinagpapala ang tamad. Hindi po umuunlad ang taong tamad. Nagliligod naman ako, Panginoon. Bigyan ako ng drugs, bumasa ako ng pipreach ako. Hindi po pinagpapala ng Diyos ang tamad. Ayaw ng Diyos ng laziness. Mga kapatid, ang Diyos po ito, hindi niya nakita ng ganyan na wala akong ginagawa. Nagulat ako kanina madaling araw, nag-text ako sa isang kapatid natin. Sumagot siya. Sabi ko, at least may gising pa. 3:00 ng madaling araw. Gising pa ako. Hindi ko pagmamalaki. Don't get me wrong. While everybody is sleeping, mga pastors, ako nagtatrabaho pa. May mga tao talagang pinagpapala ng Diyos. You know why? They burn their watches. Talagang nagtsatsaga. Gumigising ng maaga, natutulog na late. Huwag niyong gawin sinasabi ko, ibig sabihin, nagtsatsaga sila, nagsisikap sa buhay para pagpalain sila ng Diyos. Hindi makita lahat ng yan, mga kapatid, ng pastor yung nakatunganga lang. Hindi. Naniniwala ko, ang tao lang ginagawa, hindi dapat kumain. Yan sabi ng Bible, if you do not do something, if you do not put action into your faith, it is not faith. Di po sa Santiago 2, James 2:17 and 18, basahin natin. James 2:17 and 18, Kristiyano, walang tamad. Dapat nagsisikap sa buhay. Nabubuhay ng parehas. Nakikinig ba kayo? Nabubuhay ng parehas. Masikap sa buhay. Gumagawa. Basa. Patay. Meron kang faith, pero hindi ka gumagawa.
patayan. 18. Ipakita mo sa akin na yung panampalatayang hiwalay sa gawa. At ako, sa pamamagitan ng aking gawa, ipakikita ko sa iyo aking panampalataya. Ang tunay na may panampalataya sa Diyos, gumagawa. Hindi nakatunganga. Gumagawa, nagbubunga. Okay? Habang nagpipray, Lord, please provide. Ikaw, lalakad ka, mangangaral ka. Magtatrabaho ka. Gagawa ka ng dapat mong gawin. Hindi darating po ang pera babagsak sa inyo ng ganun. Hindi ho. Kung meron man, sigurado ko, mamaya ubus na. Hindi karapat-dapat. Ang sasabi natin, sabi ng Bible, sa pamamagitan ng aking gawa, ipakikita ko sa iyo ang aking panampalataya. Gusto natin ating mga anak maging likod ng Diyos. Gusto natin ating mga anak, pamilya, maayos ang buhay, mga kapatid. Pero kailangan niyong pagtrabahuhan. Dalhin niyo sa church. Dalhin niyo sa gawain ng Diyos. Let them get involved sa gawain ng Diyos. Kung tayo gusto natin tumino ating mga anak, dahil pag hindi sila get-involved sa gawain ng Diyos, they will get involved sa gawain ng Diablo. Walang susunod ang gubat, mga kapatid. Pag hindi nililingkod sa Diyos, naglilingkod sa Diablo. Kaya tulungan tayo ng Diyos. Not only fatalism, hindi yun po ang sagot. Walang kwenta yung bahala na. Pangalawa, fanaticism. Ito ginagawa ng iba. Well, Panginoon, papakita ko sa iyo, ha? Tiwala ko sa iyo, ha? Iagis ko ang baby Moses, ha? At bahala na kung kainin siya ng buhaya dito. O ng mga krokodil. Bahala na kung malunod siya. Ito, ha? O iagis ko na, ha? Bahala ka na, ha? Mga kapatid, fanaticism. Tulad din ng mga ibang pastor na nakita sa FB. Oh, hindi tayo mamamatay sa tuklaw ng ahas. Kumuha ng ahas. Rattlesnake. Ang yabang-yabang. Tinutuklaw siya. Oh, inatuklaw siya. Kita dumudugo. Tatablan niya. Hindi mamamatay. Mamaya nanginginig din siya. Tumawag na ng ambulansya. Mamaya, diretso na katawan niya. Ilang sandali lang, diniklar ng patay siya. Puro kayabangan, puro kaambugan. Hindi po ganoon. Hindi fatalism ang sagot, hindi fanaticism ang sagot. Katulad sabi ng Bible, Proverbs 22:6. Ano sabi po ng Bible? Naniniwala po si Jochebed at si Amron na ito dapat gawin sa kalamanak. Basa. Turuan mo siya sa dapat ng lakaran para tumandaman siya, hindi niya ito hiwalayan. Pag natutunan ng mga bata, ng ating mga anak, mga nanay, ang tamang aral ng Biblia, pag nasa labas yan, pag nataglob mo, gumagawa ng tama yan. Amen! Pag ang tao pinatuto ng tamang training, pag nakarinig ng maling aral yan, babala niya agad. Bakit? Tama natutunan niya. Kaya I encourage you to study. Mag-enroll ka sa ating Bible school. Para pag may dumating siyang aral, ano kagad mali yun. So, training here, kung babasa niyo sa dictionary, it is to prepare a contestant, to instruct by exercise, to drill, to form to a proper shape, to discipline. Dinidisiplina, tinuturuan ang ating mga anak sa daan-dapat ng lakaran. Yan ang nais ng Diyos na gawin natin sa ating mga anak. You train them. Si John Bromlett, magaling na football player. Manny Pacquiao, Ayala, sisipang magagaling sa tennis, sa boxing, sa sports. Alam niyo, hindi sila sumikat, kinilala, lumagay sa mataas na posisyon, napakamot-kamot ng tiyan, payosi-yosi lang, patunga-tunga nga lang, hindi po mga kapatid. Amen? Amen. Lahat sila kinilala sa sports ay dumaan sa matitinding training. Yung mga magagaling sa shooting. Alam niyo ba't magagaling sila Stephen Curry? Habang yung player tulog na, siya gising pa. Wala siyang tigil ka shoot. Training. Alam ba't maraming mga pastor magagaling sa Biblia? Dahil minamagdamag sa pag-aaral. Iba kaya kung ano nang pinagkukwento sa pulpito nila. Paano? Isang buklat, hindi nga nabubuklat Biblia. Nagtingin lang sa internet eh. Oh, okay na to. Yung ipipis niya. Kaya puro kwento. Walang kwenta. Kung saan may gawin, doon sa nagsusumiksik. Mga kapatid, gusto po ng Diyos maging matitino at champions for God ng ating mga anak. So are you training your kids? Parents, isipin niyo na, pag hindi po natuto ngayon tungkol sa Diyos sa ating mga anak, kukunin niya ng demonyo.
nakakaawa ho, magiging sakit sa ulo at ipapahamak ang inyong pamilya. Iba po yung training, iba yung teaching. But if you neglect to train them and teach them, ilalayo nila ang puso nyo sa Diyos. Faith's vision, pangalawa, faith's venture. Kailangan nating makipagsapalaran. Tinipon sa Psalm 112 verse 2. Psalm 112 verse 2. You must turn your faith into action. Basa. Begin. Magiging mapalad ang kanyang mga bini. Ang kanyang bini ay magiging makapangyarihan. Panalangin po ninyo, ninyong mga buo, mga anak, ay maging matitinding mga tao. Hindi yung palibagong listahan na nakakulong sa kulungan. Palibagong sa kataunan ng mga barangay tanod. Wag ho, mga kapatid. Si Moses, yung kanyang mga magulang, si Jochebed at saka si Amram, tinis nilang sumuway sa utos na mali ng hari. Sa pagkatalan nila, ang parang Diyos at tinago siya. Inilayo siya sa kapamakan. Mga kapatid, huwag kayo matakot manindigan. Pag alam nyo mali, ikapapamak na nyo anak, huwag nyo payagan. Pagka meron silang pupuntahan, checkin nyo kung saan sila pupunta. Kayo mga kapatid, pag inaaya kayo, maging matalino kayo, na huwag kayo sasama sa mga kalukuhan. Hey, young people, mga kabataan, huwag kayong mga pabaya sa katawan, sa sarili nyo, na inaya kayo, sama kayo, inaya kayo, sama kayo. Pero pag sa church, hindi nyo sila maaya. Kayo mismo ang gumawa ng hakbang, makipagsapalaran, akayin nyo sila sa katinuan. Amen? Faith's venture. Pangatlo, faith's valor. 2 Timothy 3:1. 2 Timothy 3:1, kailangan may kagitingan ng ating panampalataya laban sa mga sumusunod. Ano sabi ng Bible? Basa. Anong araw na ito? Panahon mapanganib. Ang ibig sabihin, sobrang mabagsik ang panahon ngayon, mga kapatid. Ito po yung ito ni panahon ngayon. Pakita niya. Itutok natin yung screen, yung camera sa kanila. Pabasa natin, pati sa mga nasa FB Live. Ito ang klase ng panahon ngayon, mga kapatid. Basahin niyo. Begin. Sapagkat may ibigay sa sarili, may ibigay sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuway sa magulang. Okay, sumunod. Hanggang 7. Walang paglulubag. Basa. You see? Next. Sapagkat sa mga ito, ang nangangagapang sa bahay, binibiyag ang babaeng haling na lipos ng kasalanan, hinihila ng mga iba-ibang pita. Verse 7. Na lagi nagsisipag-aral, kailan pa man hindi nakararating sa pagkaaral ng katotohanan. Nagsisigap lahat ng bagay pero walang natututunan. Lahat ng ugali, nakita niyo na mga kapatid. Ipaglaban niyo ang inyong panampalataya. Nilindigan si Jochebed at si Amram. Maging matapat tayo sa pagdalo. Hebrews 10:25, huwag pabayaan ang pagkakatipon. Ang panlaban natin sa mga ugaling iyan na masama ay ang matibay na pananampalataya kay Kristo ating Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon. Maging matatag. Mapunta ka man sa ibang lugar. Mapunta ka man sa malayo sa ating church. Pag matatag ka sa Panginoong Diyos sa iyong doktrina, hahanap ka naman ng Baptist Church na parehas ng ating itinuturo. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Again, that's why you need to enroll. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Let me give you some statistics. Ayon sa Institute for Health, Metrics and Evaluation sa Pilipinas, 115,000 na Pilipino namamatay dahil sa alak at sigarilyo. Namatay dahil sa alak at sigarilyo. Ngayon 2026 lang yan. Hindi pa binabagit yung mga drug-related. Ayon sa PNP, bawat araw sa Pilipinas, pakinggan nyo ha, bawat araw sa Pilipinas, 21 ang nire-rape, ginagasa, nilalapastangan. Bawat araw sa Pilipinas, 10 ang pinapatay.
80 mahigit na payabangan sa karsada, away sa karsada. Bawat araw sa Pilipinas, just listen, bawat araw sa Pilipinas, 3,000 bata ang pinapatay sa loob ng tiyan ng nanay. 3,000 ang abort na bata. Abortion nangyayari sa Pilipinas. Sa Pilipinas, 14 na milyon ang solo parent. 3 milyon ang nagugutom. Mga kapatid, araw-araw, walang makain. Tulungan tayo ng Diyos na huwag tayo maging kabilang sa mga yan. That's why you need to fight for your faith. Amen? Ingatan niyo pamilya niyo. Dalhin niyo sa Diyos. Dalhin niyo sila sa Diyos. Ano sabi sa Hebrews 11:23? Hindi sila natakot sa utos ng hari. During the times of perilous, delikado, and yet, para sa kanila, mabuti nang magalit yung hari sa akin kaysa ang Diyos magalit sa akin. Hindi ako natatakot sa utos ng hari. Number 4 and the last, faith's victory. Faith's victory. Dahil sa matagumpay ang panampalataya niya, maganda naging value nitong si Moses. Okay? Again, nakita siya sa ilog, kinuha ni Jochebed at inalagaan. Hebrews 11:24. Ito po sabi ng Bible. Verse 24. Basa. That would made him apo ng hari. Inampun siya. Tinuri siya anak. He is next to the line ng kingdom. Next to the throne. Pinakamataas na kapangyarihan. Pero ano ang ginawa niya sa verse 25 hanggang 27? Basa. Next, the 27. Hindi pwede yan pakit-pakit, mga kapatid. Hindi pwede yung mga artistang pakit, mga boy next door. Hindi po ubra. Sa kanyang klase ng totoong lalaki. Okay? Si Moses po, nanindigan siya. He's been in the battle over values. Moses, may value system siya. He could have been king. Pwede siya maging hari. Apo siya ng hari, anak siya ng prinsesa. Hindi niya inintindi na he is next to line ng pinakamakapangyarihan. And yet, pinili niya sumama sa mga Israelita. Pinili niya yung dustahin kasama ni Kristo. Ewan ko kayo, pero gusto ko pa maging arkitekto. Yumaman. Pero dahil sa tawag ng Diyos at leading ng Panginoong Diyos, mas pinili ko maging ministro kaysa maging arkitekto. Amen. At di ako nagsisisi. He esteemed, he decided, and he refused to be called na apo ni Paraon. He chose to suffer affliction with the people of God. Para sa kanya, miski na magalit yung haring lolo ko, ako ay susunod sa gusto mo, Panginoong Diyos. He chose to suffer. Parang ganito yun eh. Ito yung magandang buhay bilang hari in the future. Ito ang buhay nagkasama ng bayan ng Diyos, kalooban ng Diyos. Sabi ni Moses, I choose the way of Jesus. Mas gusto kong piliin ang daan ng Diyos. Mas mapapanood ang lakad ng buhay ng aking magiging anak. Mas mapapanood ang buhay ng aking magiging generation. Tipo 1 Corinthians 10:21. 1 Corinthians 10:21. Ito yaman, karangyaan, itong kadustahan at kay Kristo. Ito pinili ko. Basa mga kapatid. Hindi niyo maniwala sa Panginoon, kasama ng Panginoon, kayo hindi maaaring sasasulan ng Panginoon at sasulan ng mga demonyo. Hindi mo pwede pagsamahin na lang. Magkaiba ho sa demonyo at saka sa Diyos eh. Hindi pwede pagsamahin. You cannot serve, you cannot drink the cup of the Lord and cup of the devil. But saan ako yung trabaho? Nag-aayon sa gawain ng Diyos. Okay lang yan. Pero yung magkalaban, mga kapatid, hindi po pwede. Matthew 6:24. Ano sabi po ng Bible? Matthew 6:24.
Hindi pwede kayo maglingkod sa dalawang Diyos. Basa. Sinungaling niyo ang paglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat katapusan niya ang isa, at ibigin ang dalawa. O kayong magtatangan sa isa, at mawawalan ng dalawa. Hindi niyo ang paglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Hindi niyo pwede pagsabayan ang sanglibutan at ang Diyos. Let me give you one final verse. Acts 7:22. Si Moses po, sabi ng iba, talagang utal. Mayroon pagsalita, pero ano po ang background ni Moses? Basa. At iniwanan sa Moises sa lahat ng mga Egypto, at siya ay nakamadalian sa kanyang mga salita at mga gawa. Si Moses po is mighty in speaking. Ang galing magsalita, matalino siya. Nag-aral siya sa University of Egypt. Mataas ang uri ng edukasyon. Mataas ang uri ng kanyang pag-aralan. Pero kahit siya aral sa karunungan ng Egypt, mas gusto pa rin niya ang pananampalataya ng kanyang nanay. Pinili niyang sumunod sa gusto ng Diyos, sa pananampalataya ng nanay niya, kaysa ituring na makapangyarihan. May mga magulang po tayo ngayon, sadly, na ito ginagawa. Sila sabi sa anak nila, oh, huwag kang mag-drugs ha, huwag kang mampabuntis ha, huwag kang mambuntis ha, huwag kang magbibisyo ha, okay? Oh, sige, okay na, bahala ka sa buhay mo. Alam niyo mga kapatid, ganito yun eh. Merong asong gutom na gutom, nilalapang yung buto, nilalapang. Pag kinuha niyo yung buto, ano mangyayari? Sasakmalin ka nun. Pero ito gawin niyo. Bago niyo kunin yung buto, itabi niyo sa kanya ang makapal na steak. Habang nilalapang niya, ay, naamoy niyo yung steak. Huwag niyo sabihin, lalapangin pa yung buto. Hindi ho, iiwanan yun, kukunin niyo yung steak. Ano ibig sabihin? Sa ating mga magulang, lalo mga nanay, give your children a choice. Ito sa sanglibutan, ito sa Diyos. Hindi pwedeng percent, pero magpunta ka sa church lagi, may biyaya ka ng Panginoon, may pag-iingat ng Panginoon. Pag diyan natin sa barkada mo, kalokohan mo, ipapama ka dyan, mamamatay ka dyan. Kailangan maintindihan natin mga anak na pag iniwan nila yung mga bagay na yun, mayroong mabuting pakinabang sa Panginoong Diyos. Gawin niyo po yan mga kapatid. And let them see the beauty of Jesus Christ. Makita na ating mga anak ang ganda ng patutuo ni Kristo sa ating buhay. E paano kung papaniwala na aking mga anak? Eh sa bahay pa lang, wala na akong tigil sa mura. Kakabunganga. Wala akong tigil wala nang konting mali ng anak ko, bugbog sarado. Paano masasabing maakay ko siya sa Panginoon? Eh konting mali lang ng anak ko, gumugulo sa suntok sa akin. Mga kapatid, they will never believe us. Pag ang panampalataya natin ay hilaw. Let me show you a video before we close. Sandali lang ito. Panoorin po ninyo. 1 minute video. Okay, thank you.